Ilan po ang waiting shed projects ninyo na katulad nito? Sir Ted, yung PUV stops po na projects po natin ay 10 sites po for 6 contract packages. Okay. 10 po sa 6 na contract packages. Okay. Saan Apo. galing ang pondo? Ang pondo po na ito ay galing po sa Department of Transportation. Opo. Pero sino po ang implementing agency? Ang implementing agency po, Sir Ted, ay Quezon City Government po. A joint project po siya ng Quezon City Government and DOTR. Okay. Yung po bang pondong ito downloaded po sa city government? Kailan po na-download? Ang na-download po ito, kung hindi po ako nagkakamali, 2023. Kasi po ang NTP po natin ay November 2023 po. Okay. Ngayon po, magkano ang kabuang halaga po ng pondo sa proyektong ito? Ang total cost po originally po ay ang isa po ay Sir Ted, sorry pa. Ang isa pong project ay hindi po siya fixed yung amount. For example, sa Philcoa po, ang original project cost po niyan ay 22 pero matatapos po namin siya with a cost of 18 million. 22 million. 22 22 million. original po. Apo, 22 po. Okay. For 2 sites. Okay, dali lang dali lang po, attorney. Attorney, ilan po ulit sir ang proyekto po sa ilalim ng programang ito? 10? 10 sites po. Apo, 10 sites po. 10 sites. Okay, 10 sites. All right. So, sir, magkano pong kabuang halaga ng DOTR? Full amount po ba dito, DOTR, o meron pong equity kumbaga ang city government? Full amount po, DOTR, sir. Okay. So, ang kabuuan pong pakete sa lahat ng 10 sites na ito, bagamat iba-iba ang presyo ng bawat waiting shed, magkano? Kung hindi po ako nagkakamali, Sir Ted, nasa 300 po eh. Yung budget po. Okay. Hindi po 300 ako nagkakamali million. 300 million Apo. pesos. More or less. Okay. Opo. More or less po, apo. Sino ang nagpabid? Ang nagpabid po, Sir Ted, ay Quezon City Government po. City government. Okay. Sino po Apo. ang nagbigay ng design? Ang design po ay Quezon City Government po with approval ng DOTR. Okay. Sige po. Kailan po nangyari ang bidding at ilan po ang winning bidders? Ang bidding po nangyari, Sir Ted, is 2023. Ang contractors po ay 4. Hindi po ako nagkakamali. Apo. Okay. So yes po. Opo, sige. So ito po ang mga contractors na ito, ninyo hubang natatandaan ang mga pangalan po nila itong mga contractors na ito? Yes po, Sir Ted, yung sa Tandang Sora, actually Sir Ted, yung ongoing projects po ay, sites po ay 6 na lang. Ang lahat po niyan ay isang contractor lang, Philippine Chem Steel Industries Incorporated. 6 na lang po ang natitira Apo, doon sa sites. 10 sites. Opo. Okay, ito pong Philippine Chem Steel Industries Incorporated na lang po ang gumagawa doon sa 6. Opo. Opo. Sila na lang po. Opo. Ilang taon na po ang delay ng project, sir? Actually, Sir Ted, sobrang delay po ito. Ang NTP po niya is November 2023. Ang target completion po is this end of March po, 2026. Opo. Admittedly po, marami po kami naging problema during implementation of this project po. Okay. Sir, bakit po yung PhilChem Steel pa rin ang inyong contractor despite the apparent slippage? Sir Ted, marami po kaming notices na binigay, notices of slippages po, tama po kayo, and delay. And in fact, nag-initiate po kami ng termination, pero po, as we go along po, ngayon po lalo na, nasa finishing stage na po sila, hindi na po, we find it po na hindi practical na i-pursue po yung termination dahil matitenggal lang po lalo yung project. So nag-commit naman yung contractor, Sir Ted, na matatapos po sila by March 31. Sir, bawal ho ba ang subcontracting dito? Ay, wala pong subcontracting po dito kasi po, Sir Ted, under the procurement law ay dapat po ma-recognize ng procuring entity yung subcontractor. In this case po, wala pong applied subcontractor ang Philippine Chemical Industries, Philippine Chem Steel Industries Incorporated. Opo, correct sir, kasi hawak ko dito po ang inyo pong panuntunan na in this particular project, the procuring entity, kayo, has prescribed that subcontracting is not allowed.
Yan. Opo, Yes po, klaro yan. tama Okay, po, Sir Ted. attorney. Opo. Pinuntahan ko itong Tandang Sora. Ang gumagawa doon, subcontractor. At inaamin mismo ng akin na kapanayam doon na subcontractor lang nila. Sila ng Philippine Chem Steel Industries Incorporated, sir. We will, since sa subcontracting po, Sir Ted, titingnan po namin yan. Pero hindi po sila allowed to have subcontractor. Baka po kasi, Sir Ted, ito po ay specialized suppliers kasi po ito pong PUV stock natin. Meron din po sa mga appurtenances like solar and yung finishes niya. Ano din po eh. Opo. So, baka po yun po yung ibig niyo po nilang sabihin. Pero titingnan po namin ito. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!